Ang barangay agreement po na pinirmahan at hindi sinusunod ng mga tao, no, ay may legal effect. So hindi pwedeng sabihin na wala ka makukuha. Maling-mali po yan. So the practical step here is to go back to the barangay para i-report ang violation, humingi ng certificate to file action, o mag-file ng petition for custody at child support. Kung may pananakot, i-report po sa police, at kung mayroong grounds, pwede kang mag-report for a vowsy case. Namatay na po ang misis ko. Kanino po pupunta ang mga bata? Sa akin po ba o sa mga tita at tito ng misis ko? Una sa lahat, medyo nakikiramay po ako, no, at mahalagang malaman ito. May malinaw na sagot po ang ating batas dyan. So sa ilalim ng Philippine law, kapag namatay ang isang magulang, ang primary right sa custody ng mga bata ay automatic na napupunta sa natitirang magulang. Okay? So sa kasong ito, sa ama po. Okay? Hindi sa tita, hindi sa tito, hindi sa lolo't lola. Maliban na lang kung may court order na nagsasabing unfit ang ama at may malubhang dahilan tulad ng abuse, neglect o panganib po sa bata. So kung walang court order, wala silang legal na karapatan na kunin o pigilan ang mga bata. So ito yung tanong na, attorney, pwede po bang kasuhan ang kabit na lalaki kahit ayaw ko na sa kanya pero palagi pa rin siyang nanggugulo, naninira at may death threat pa? For this question, generally, of course, no, yes, pwede po yan, no? At hindi mo kailangang tiisin po yan, no? So, kahit hindi na kayo, kahit kabit lang siya dati, walang karapatan ng kahit na sino na manggulo, manira o magbanta sa buhay ninyo, okay?